Ang team po natin ngayon is freedom. Sabi mo nga sa katabi mo, freedom. Sino po dito ang malaya na? Wow, si Kuya Angel ang malaya tayo. Meron po ako dito na hindi ko alam kung paano siya babasahin. Ito yung word. Mahal, malaya ka na. Paano basahin to? Kasi pag malaya, dapat masaya. Tama ba? Depende. para, para may pagsisisi. Nag-gets nyo? Nag-gets nyo? Pinag-isipan ko to eh. Kasi yung pag sinabi mong malaya ka na, parang nakakulong ka, galing ka sa kulungan. Tama po ba? Di ba pag meron kayong girlfriend, may boyfriend, tapos magse-separate na kayo, ano sasabihin mo? Malaya ka na. O di mas masarap dahil malaya na siya. Dapat malungkot ka kasi dapat sa'yo pa lang malaya na. Alam mo, pumunta tayo sa church. Dapat sa church, dito malaya tayo. Amen po ba? Amen po ba? Kaso ang nangyayari, pag nandun sa church, nagiging sakal. Ang daming bawal. Pero dapat, malaya tayo pag nasa church tayo, di ba? Sino dito pumasok ng J-off tapos naging malaya yung heart niya? Yun, di ba? Hindi ka mukha nung ibang church, yung iba. Di ba yung, bawal to. Bawal yung damit mo. Bawal yung ganyan. Di ba? Bawal yung buhok ni Melvin. Makakaalis ka na rito, Melvin. Kaso dito, dahil tayo ay tinubos ng Panginoon, kaya tayo ay may kalayaan. Amen. Amen. Tapos na po tayo. Yumuko tayo manalangin. Pag-usapan natin is freedom. Tandaan niyo po yan, freedom, the power or right to act, speak, or think as one wants without hindrance or restraint. Tayo yumuko, tayo po yung manalangin. Lord, alam po namin, Panginoon, na marami pa sa amin attitude ang hindi pa malaya, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na nag-undergo pa kami ng construction. Maraming salamat, Panginoon, kasi hindi mo kami binibitawan. Hindi ka humihinto na mahalin kami. Lord, bigyan mo kami ng kalayaan, nasambahin ka. Kalayaan, Panginoon, na ipakita sa iba yung buhay namin. Ipakita, Panginoon, na si Jesus ay nasa amin. Lord, we pray, and I pray, Panginoon, sa oras ito, Lord, sa pagbabahabahagi ng iyong salita, Panginoon, maintindihan namin ang iyong pag-ibig. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Chains that binds us. Marami po sa life natin, kaya tayo hindi makapag full-time sa ministry. Kaya po tayo hindi minsan makapag-raise ng hands kay Lord dahil merong chains that binds us. Di ba dati po, pag yung unang tanggap mo kay Lord, yung talagang taas sa taas, di ba? Natandaan yun? Yung uhog, luha, sipon, nagsasama-sama, wala kang pakialam. Makapag-worship ka lang kay Lord. Ngayon, umulan lang. Ha? Natunaw na. Marami po dito, galing sa baha. Kaya po dito, okay lang naka-short. Bakit? Basta amoy sapa. Ay, pwede ka kasi galing ka ng digmaan. Nakakapag-worship tayo kahit anong suot natin. Amen ba doon? Ang mahirap sa atin is yung chains that binds us. Ano yun? Yung sin. Hindi po ako exempted dito. Pag-uusap-usapan po natin kung paano nakalaya ang isang babae from sin. Ito po yung adulterous woman. Sino po nakakaalam nung istorya? Amen? Alam niyo yan? Alam niyo yan? Yung iba hindi pa. Ulitin natin. Sino po dito ang nakakilala dito? Naka-blurred po. Naka-blurred yung mukha ko. Ha? Naka-blurred kaya hindi niyo po alam na kalbo. Huwag mo sabihin natin ESP. Sinabi niya ESP. Siya po, kung walang camera, pwede mo siyang panigan. Kaso nakuha na ng camera eh. Pag merong CCTV, lahat ng ginagawa mo, naka-record. Di ba sa custom, pag gagawa ka ng masama,
nandun ka sa walang camera. Ito pong babae na to, na pag-uusapan natin, is caught in the act. Yung sakto. Ang hirap po gumawa ka ng kasalanan, tapos kinukwento mo, hindi. Tapos may pinakita sa yung video. Hindi mo na mai-edit. Caught in the act. Sino po dito naranasan ma-caught in the act? Wala pa? Ang mahirap yung pagdating sa langit, may malaking CCTV. No? Ipapakita natin. Ito yung ginawa mo. Yan. Sino po ready na makita yung mga ginawa niya sa dilim? Buti, tinubos tayo ni Lord, no? Kaya sabi mo sa katabi mo, ligtas ka na. So, pagdating sa langit, ikokorap mo yung CD. Paano pinalaya ni Jesus ang taong wala ng pag-asa? Palitan mo yan. Paano pinalaya ni Jesus si pangalan mo na wala ng pag-asa? Pag-usapan natin, it's all about freedom. A woman taken in adultery. Buksan po natin yung mga Bible natin sa John 8. 1:8. Ako po ay nakikiusap kung meron po kayong cellphone, kung meron po kayong app na Bible, basahin po ninyo. Dati po, pag yung mga Bible talaga ng daddy ko, yung kulay-pula yung makapal Ba? Ngayon, hirap na magdala. Meron na? Buksan po natin, samahan niyo po ako sa mga wala po na Bible. Alam ko pong wala kayong Bible. Yan, John 8. Samahan niyo po ako magbasa. 1, 2, 3, go. Sabay-sabay talaga. Kumain na ba kayo? But Jesus went to the Mount of Olives. 2. At dawn, yan. Nandun siya sa temple court. Tapos, nagagather ang maraming tao kasi lahat daw pumunta sa kanya, umikot. Then, he sat down, umupo, para magturo. Then, the teachers of the law and the Pharisees brought in a woman caught in adultery. They made her stand before the group. Merong silang nakuha na nakita, minanmanan, nahuli sa akto na adulterous woman, dinala sa harap ng Panginoon, then and said to Jesus. Ang sabi nila kay Jesus? Teacher, this woman was caught in the act of adultery. Ito, huling-huli sa akto. Kuya Bobo, kitang-kita ng camera. Walang edited. Walang filter. Kitang-kita. Naging adulterous woman. 5. In the law, Moses commanded us to stone such women. Now, what to do? What do you say? Sabi nila kay Jesus, makinig kayo lahat makinig kayo dito. Sabi nila kay Jesus, sabi sa utos ni Moses, 10 Commandments. Karapat dapat na patayin, batuhin. Nasusulat. Pag may ginawang mali, babatuhin hanggang sa mamatay. Pag ikaw yun nandun, tapos hawak-hawak mo ng bato, gustong-gusto mo ng bato, kasi nasusulat Tama po ba? Hindi naman nilabag yung law. Dapat lang napatayin. At nakita mismo nila, may ebidensya ba? Nakita nila Ngayon, yung iba, siguro akma-akma yung kanya-kanyang kuha ng bato, yung isa pinakamalaking bato. Kasi gusto niya isang shot lang, patay na agad Hindi ko siguro kung may premyo kung sino unang makapatay. Yes! Sarap nun kasi ikaw yung nakakita 6. They were using this question as a trap in order to have a basis for accusing him. Hindi pala sila nakatingin dun sa adulterous woman, nakatingin sila makakita ng mali kay Jesus. Nagamit lang. Ang malas naman ng babae, Gusto lang nila maka-accuse kay Jesus, yung babae pa ang nagamit. 7, but Jesus bent down. Doon po sa ibang salin, stoop. Yan, nakaganyan. And started to write on the ground.
with his finger. Nagsulat siya. Ito yung unang bend niya. Then 7, when they kept on questioning him, kinukulat, "Uy! Jesus! Ano na?" He straightened up, tumayo, and said to them, "Let any one of you who is without sin be the first to throw a stone at her." Ano sa Tagalog? Kung sino walang kasalanan, siya ang unang bumato. Sa kanya. May kanya pa pala eh. 8. Again, he stooped and wrote on the ground. Pangalawa, yumuko na naman, nagsulat na naman. Nagtanong ako kahapon sa Facebook ano yung sinulat ni Jesus eh. Kung lang naman, kung ano, ang dami ng away sa akin, kung ano, kung lang naman, sabi ko, kung lang naman, ang dami biblical na sinabi, ito di kasama sa, o di mo ko lang isama. Kaya sa akin lang naman, di ba, kung ikaw yung nandun tapos may sinulat, kasi may sinulat siya, ano kaya yon? Huwag na rin pakialaman. Kung wala sinabi ang Bible, huwag nang pakialaman. O di huwag nang pakialaman. 9. At this, those who heard began to go away one at a time. Listen, nung nag-drawing o yung nagsulat si Lord, pagkatapos siguro nung nakita, wala akong sinabi kung ano yung sinulat ha, kung pagkatapos ng nakita, isa-isang umalis. Hindi ba nagsalita si Lord? Nag-drawing pa lang. Nagsulat pa lang. At this, those who heard began to go away one at a time. Sino ang unang umalis? Older ones first, until only Jesus was left. With the woman still standing there. Imagine mo, lahat nakapaligid sa'yo, tapos alam mo na mamamatay ka noong oras na yon. Tapos, sinabi ni Lord, kung sino walang kasalanan, siya unang bumato. Tapos, isa-isang umalis. Bakit daw matanda? Pwede naman sinabi ni Lord na isa-isang umalis, tapos wala nang sinabi. Older, tapos maaaring yung older, mas maraming kasalanan kaysa dun sa bata. Then, nung umalis na, ang natira na lang si Jesus sa kayong babae. Imagine mo, no, lahat ng kaaway mo biglang nawala. Tapos yung Savior mo, saka ikaw ang natira. Jesus straightened up and asked her, "Woman, where are they? Has no one condemned you?" 11, "No one, sir," she said. "Then neither do I condemn you." Jesus declared, "Go now and live your life of sin." Ganda ng kwento. Bakit? Pwedeng si Lord ang mag-condemn sa kanya kasi siya yung walang kasalanan. Pwedeng si Lord ang unang bumato sa kanya dahil siya ay walang kasalanan. Pero sabi ni Lord, kahit ako, hindi kita i-condemn. Yung mga ginawa natin na past, na sins, hindi sa'yo uungkatin ni Lord. Di ba yung asawa mo, ang galing mag-historical pag galit eh. Kahit nung binata ka pa, sinasabi, tapos na eh. Pero si Lord, nor do I, hindi ko i-condemn lahat ng ginawa mo. Keys to freedom. Number 1, judge yourself before you judge anyone else. Tandaan natin to. Bago ka manghusga ng iba, husgahan muna natin ang sarili natin. Di ba ang dali nating mag-point pag galit ka? Diba, pag chinismis ka, ikaw nga ganito eh. Ang galing natin. Pero sabi dun sa binasa natin, judge yourself before you judge others. She was taken in adultery. Meron pong pruweba na siya ay nangalo niya. Pwede siyang gumante. Pwede siyang i-protekta yung sarili niya. Sabihin, hindi naman! Friends ko lang yon. Nakaka-chat ko lang. Saka one night stand lang naman. Pwede siya magsabi. Pero may pruweba eh. Ano yung mga kapatid? Sinners don't care. Pag may kaaway ka, walang pakiyan kung masasaktan ng asawa mo, kung masasaktan ng pamilya mo. They don't care. Ang gusto lang niya makapanakit. Masira yung relationship ng mag-asawa,
masira yung relationship mo kay Lord. They don't care. Yung mga tao nakapaligid sa atin, minsan akala mo sila yung mga kaibigan mo, napoprotekta sa'yo, then in the end, sila pa yung manghuhusga sa'yo. Okay, number 1, don't judge. Sabi mo sa katabi mo, don't judge. You're not a book. Hindi, slow yung kanan. Don't judge. I'm not a book. Ano yung number 1? 2, don't minimize your sin by magnifying others' sin. Tingin po kayo dito Madalas po, ang ginagawa natin, pag tayo ay nahuli sa kasalanan na ginagawa natin, isinisisi natin sa iba at minamagnify natin ng yung iba may kasalanan din. Ano ba kami po? Nung Sunday, nabangga kami, binangga kami. Tapos, tumawag sa akin kahapon yung gabi-gabi tumatawag sa akin yung nanay. Tapos sabi sa akin, dapat na-impound yung kotse mo eh. Sabi ko, Nay, alam niyo po ba kung ano damage yung sasakyan ko? Sa pulis na lang po tayo mag-usap. Kasi yung kotse sa gilid tinamaan, paano kung binangga yung pagilid yung binangga yung motor? Ang hirap pong magsalita hanggat hindi mo nakikita yung sitwasyon. Ang galing-galing niya magsabi, ito, kaya yan. Sabi ko, Nay, nakita niyo na po ba yung sasakyan? Pumunta na ba kayo sa pulis? Nabasa niyo na ba yung police report? Kasi sa atin po, pag digalit tayo, lahat nasasabi natin sa kaaway natin. We intend to magnify their sin na hindi mo na nakikita yung kasalanan ng ginawa mo. Correct po ba? Tama, correct? Tama. Alam niyo minsan, ito yung statement natin, lang naman eh. 5 piso lang naman. Isang shot lang naman. Diba, pare? Diba sa amin, lalo na sa amin, tuwing may birthday, araw-araw tayo may birthday. Pero ang sarap ng Black Label eh. Sarap pala. Pastor! Pastor! Shot! Oh, tinawag mo pa akong pastor, tapos shot. Eh, siyempre ako naman siya. Sabi ko sa kanya, bro, ang taas mo magtagay eh, kaya ayoko sa'yo eh. Kaya kahapon, konti na lang eh. Kapitbahay namin, baka gasgasan na naman yung kotse. Inom-inom ako. Minsan po, yung mga kasalanan natin, nagsisimula yan sa maliit. Siya nga ito kinuha eh. Siya nga nagmura eh. Siya nga nakaliwa eh. Pwede ko rin gawin. Excuses natin. Sabi po sa Matthew 5:28, you have heard that it was said, you shall not commit adultery. 28, but I tell you that anyone who looks at a woman lustfully has already committed adultery with her in his heart. Kanina, merong caught in adultery na huling-huli sa akto. Pero sabi ni Lord, tumingin ka lang sa babae na may pagnanasa. Adulterous ka na. Paano papatunayan yun, di ba? If you have a lustful eye, if you have a heart full of adultery just by lust, you are in danger of hellfire. Tingin po kayo dito. Sabi po sa Bible, pag yung kanang mata mo daw, nagiging sanhi ng kasalanan mo, ano dapat gawin? Dukutin. Yung kanang kamay mo, pag nagiging pakasalanan, ano gawin? Putulin. Imagine niyo sabi sa Bible mo yun. Ano sabi sa mata? Dukutin. Sa kamay, putulin. Imagine niyo kung gagawin natin yung literal. Every Sunday may putol, no? Bubulag-bulag. Pare, ano nangyari sa mata mo? Alam ko na, nagkasala ka. Next week, yung kaliwa naman, Imagine mo, di ba? Tama po ba ako? Pag ginawa natin literal, every Sunday po, pare, yung kabila, last week yung kaliwa, yung kanan. Napasubo kasi ako eh. Si Kuya Bobo siguro wala. Di ba lahat tayo? Putol-putol parang zombie. Pero mahal na mahal tayo ni Lord, no? Sabi mo sa katabi mo, mahal na mahal ka ni Lord. 3. Ano sabi sa 3? Ano sabi?
Put your rock down. Yung mga tao, laging may rock. Bato na ipambabato. Alam niyo yung lagi kang merong pambala. Ito, ginawa ng kapatid ko to. Ito, ibabala ko sa kanya. Lagi kang may hawak. Yung lupa, grabe yung lupa namin, ha? Wala namang, nakaw na nga lang yung lupa, eh. Di ba? Yung lupa, hindi mo nga pinaghirapan, tatay mo naghihirap, tapos, hindi si daddy yun. Di ba? Gets nyo? Ang daming nagkakaaway-away sa lupa. Kasi, ang lagi mong iniisip, yung karapatan mo. Tingin kayo rito. Yung rock natin, minsan yung karapatan natin. Inisip natin, yung karapatan ko, lagi kong isasampal sa mukha. Imagine po ninyo, yung nandun yung mga tao, tas handa ng bumato. Siguro kung ikaw yung pipili ka ng pinakamagandang bato na pwedeng ipambato. Pero ang sabi ni Lord, kung sino ang walang kasalanan, siyang unang bumato. May bumato ba? Ang sabi ni Lord, silence, nag-drawing. Minsan po, kailangan po nating i-give up yung right natin to be right. Ulitin ko, giving your right to be right. Minsan yung pangatwiran po natin, kailangan nating bitawan para maging tama tayo sa tingin ng iba. Kasi kung lagi po nating igigiit yung karapatan natin, may tama ka. Sabihin mo sa katabi mo, may tama ka. Sino po rito may tama lagi? Put your rock down. Lahat ng mga iniisip natin na karapatan natin, na ginawa nating mabuti, di ba siguro yung mga Pariseo dito, ang daming ginawang mabuti. Lagi nagbabasa ng Bible. Lagi umaattend ng church. Hindi nangangalo niya. Pero kumukupit. Nagnanakaw. Isa-isang umalis. Yung mga magagaling, isa-isang umalis. Fourth, wait for the perfect timing. Ang mahirap po dito, yung perfect timing ni Lord, parang ang pangit. Ano yun nangyari sa life niyo yun? Yung nabaon ka sa utang, tapos yun pala yung perfect timing ni Lord para mabago ka. Ito imagine mo, nirescue siya ni Lord, yung sa pinaka-down na moment ng buhay niya. Ang sarap naman siguro, pumunta na lang siya sa church, tapos nabago siya. Pero ito yung perfect timing ni Lord. Yung lahat ganit sa kanya at papatay na siya. Tapos wala na siyang kakampi, nakaluhod na lang siya. Yun yung perfect timing ni Lord. Hindi lahat ng magandang timing, perfect timing. Minsan, kung saan pa tayo lugmok, kung saan pa tayo hirap, yun pa yung timing ni Lord. Alam niyo yung napapabagal sa atin, yung sin. Si David, wala siyang pakialam doon sa mangyayari sa asawa ni Bathsheba, sa mangyayari sa life nila. Ang gusto niya, makapiling lang si Bathsheba. But sin was exposed. Halimbawa, merong itong kambing. Sabi niya, dapat mamatay na yan. Kung kukuhanin pa, anong sabi sa kanya? Ikaw yun. Minsan dapat itinuturo pa sa atin, ito yung kasalanan mo para mabago tayo. Perfect timing ni Lord, hindi laging masaya. Perfect timing ni Lord, dapat merong desisyon. You should decide. Di po ngunit tahimik si Lord, di na siya concerned sa'yo. Di ba sinabi ni Lord, kung sino walang kasalanan, siya unang bumato, pwede niyo naman sabihin, teka, huwag niyo na nito. Pero sinabi ni Lord, iba, dun sa ini-expect ng mga kalaban. Then, alam mo ginawa nung ni Lord? Nag-drawing, nagsulat. Di ba kung ikaw yun, sasabihin mo kay Lord kung ikaw yung babae, imagine mo kung ikaw yung babae. Lord, sige na, save mo na ako, magsalita ka. Kasi natatakot ka ni. Pero si Lord tumahimik. Minsan po,
kailangan natin ng quiet time para makausap ang puso ni Lord. Ang gulo-gulo ng paligid. Pero hindi ka pa nagka-quiet time. Hindi ka nagde-devotion. Paano makakausap si Lord? John 8:6b sabi doon, but Jesus bent down and started to write on the ground with his finger. Ang dami kong gustong ikwento dyan sa writing na yan eh. Si Pastor Robel kasi. Ito kasi si Kuya Rusel, inumpisahan eh. Hindi ko tuloy natapos eh. Ewan ko sa'yo, binura ko tuloy, dinilit ko tuloy. Sabi po nung iba, ang dinonowing daw ni Lord. Pastor Robel, pasensya ka na. Kasi hindi raw ito kasama sa original, maichika ko lang. Yung drawing. Sabi ko, ano kaya? Kasi ako nag-iisip, ano kaya yung dinonowing ni Lord o sinulat ni Lord? Kasi nag-alisan yung mga tao. Gusto mo chismis? Ito lang wala sa Bible. Kasi nga, sinabi lang doon, with his finger on the ground. Eh. Minsan daw, ako, kuro-kuro, sinabi ko nga sa asawa ko eh, kuro-kurong ginawa eh. Si Lord, siguro, nagsulat siya ng adulterer. Adulterer. Tapos nakapaligid sa kanya. Malaking adulterer. Tapos may araw. Whoop. Whoop. Nakapaligid ka. Di ba nakaikot ka? Tapos sa'yo nakaturo yung araw. Alam ni Lord. Pwede pa iba. Iba naman. Yung, 10 Commandments. Sinulat ni Lord, 10 Commandments. Lahat. 10 Commandments. Tapos nakalagay doon, adulterer. Yung babae. Tapos yung ibang one, sinulat lahat ng pangalan nung nandun. Ikaw ito. Tapos di ba nakapaligid ka? Ako yun. Ako yun. Parang gano'n lang. Side comment lang. Conclusion. Jesus does not punish you, but was punished for you. Tingin po kayo rito sa aking pagtatapos. Nung moment na alam na ng babae na mamamatay siya, hindi pinahintulutan ni Lord. Bakit? Ako ang mamamatay para sa iyo. I'm willing to give my life for you. Next, Jesus forgives sin. Tingin po kayo rito. Kung meron kang kasalanan, na hanggat ngayon, iniisip mo pa, tingin kayo rito, hindi yung nanay mo magpapatawad sa iyo. Hindi yung tatay mo magpapatawad sa iyo. Bakit? Kasi kung sila magpapatawad sa iyo, kinabukasan, galit pa rin sila sa iyo. Uungkatin nila yan. Pero si Lord, si Jesus, forgives sin. When He forgives, He forgets. Hindi niya uulit-ulitin sa iyo yung ginawa mo. Next, Jesus lifts condemnation. Sino po dito ang katulad ko, dati na, yung kasalanan ginawa mo hanggang ngayon, iniisip mo na hindi ka pa rin pinapatawad ni Lord? May moment kayong ganon? Teka, lahat sinuko ko na kay Lord. Pero bakit to? Hindi pa rin ako pinapatawad ni Lord. Meron. Ito po sabi. Ito po yung kuhanin yung verse. Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ. Wala nang pagbabalik-balikan yung kasalanan because Jesus paid it all. Tinanggap mo na ba si Lord bilang sariling Panginoon tagapagligtas mo? Yes. At ESP, there's no more condemnation. There's no more condemnation. Pinapaalala sa iyo ni Lord, Ina, there's no more condemnation. Jerome, there's no more condemnation. Kung lagi mong sinisisi yung sarili mo sa nangyari sa past mo, nangyari sa iyo, there's no condemnation. Why?
Jesus brings back dignity. Jesus brings back dignity. Di ba lagi natin iniisip? Na-rape ako. Wala na akong pag-asa. Nabaon ako sa utang, wala na akong pag-asa. Sabi ni Lord, Jesus straight up and asked her, "Woman," tingin po kayo rito. Tingin kayo rito. Marahil yung babae, ang sabi sa kanya ng mga paligid sa kanya, "Pokpok, malandi." Yun ang tawag sa kanya. Sabi sa kanya ni Lord, "Babae." Binalik sa kanya lahat ng dignity niya. "Woman, where are they? Has no one condemn you?" Sabi po sa John 8:36, "If the Son therefore shall make you free, ye shall be free indeed." Pwede bang sabihin mo sa katabi mo, you are free? Sige po, iikot po natin yung salita ng you are free sa katabi natin. Meron po siyang binanggit sa huli. Hindi ka lang basta free, yung sabi ni Lord, go and sin no more. Yung ibig sabihin ng go is gumagalaw. Umalis ka. Kung nasaan yung kasalanan, umalis ka. Tingin kayo dito. Daddy, wag ka muna umalis. Ay, wala. Hindi, parang sabi ko kasi umalis, mali natin. Bumalik ka! Sabi ni Lord, tingin kayo rito. Go and sin no more. Ano ibig sabihin ng go? Alisin mo yan. Yung mga pornography sa cellphone mo, alisin mo yan. Yung mga games na hanggang ngayon, mura ka pa rin ng mura, alisin mo yan. Sabi mo sa katabi mo, aray. Yung kapitbahay mo na nagbibidyo ka paalisin mo. Ay, iba pala. Yung mga bagay na hindi sa'yo nagiging nakakatulong, alisin mo. Go and sin no more. Lastly, ito yung nakita ko dun sa event, yung babae at si Lord. Yung grace and mercy. Ano po yung grace? Tinuro ko sa inyo lakaran. Yung grace, yung kabit ng asawa mo, si Grace. Hindi, iba yun. Si Grace. Ano si Grace? Biyaya. Ang galing eh. Tandaan nyo to ha. Pag sinabing grace, hindi mo deserve, binigay sa'yo. Ano raw yung grace? Hindi mo deserve, binigay sa'yo. Yung mercy, deserve mo, pero hindi binigay sa'yo. Yun lang, may natutunan na, pwede naman makauwi. Yung grace, hindi mo deserve, binigay sa'yo. Ano yun? Yung buhay na walang hanggan. Hindi mo deserve yun kasi makasalanan ka pero binigay sa'yo ni Lord. Yung babae, hindi niya deserve. Hindi niya deserve yun. Kailangan niyang mamatay. Kasi adulterous siya Tama po ba? Pero si Lord, gracious. Ano yung mercy? Deserve mo, pero hindi niya binigay. Dapat kang mapunta sa impyerno, pero hindi niya binigay. Ang binigay niya, buhay niya, para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Come on! I speak Jesus. Shall we all close our eyes? Wala po munang didilat. Just close our eyes. Just close your eyes. Sino po dito yung willing at gusto na maging tuluyang malaya? Pwede bang itaas yung kanang kamay niya kay Lord? Amen. Thank you, brother. Thank you, sister. Thank you, brother. Pwede bang tumayo?
I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there's peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Come on, sing with us. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety, to every soul held captive by depression. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. From the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Verse 1. Samahan niyo po kami, let's declare. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there's peace within your presence. I speak Jesus. Come on, sing. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Taas po yung kamay natin kay Lord. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Lord, we need life. Oh, we need hope. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Sa ulit pong pagkakataon. Chorus, your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire.
Guys, kung hanggang ngayon po meron pa kayong bato na dala-dala at gusto niyong ibato sa iba, put it down. Bigay mo kay Lord. Bigay mo kay Lord. Pwede tayong pumikit lahat. Pwede ba nating kausapin si Lord? Ibigay lahat ng heartache mo. His name is healing. His name is power. His name is deliverance. Lahat ng hindi mo maisuko, isuko mo kay Lord. Is listening to you right now. Yes, Lord. Lord, we pray, lahat po, Panginoon, stronghold namin, binibigay po namin sa iyo, Panginoon. Lord, lahat po ng heartache namin, Panginoon, binibigay po namin sa iyo, Panginoon. Lord, lahat po ng pinagdaanan namin na masasakit, binibigay